Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, kung nagtataka kayo bakit natatawa ako dito sa intro natin, tangina panoorin nyo yung intro ng Siege versus Lord Manuel. Kupal si Lord Manuel eh. No, kupal talaga si Lord Manuel, men. Yun lang masasabi ko. Pinakilala na siya ni M-Site, minure pa sa M-Site, yung Motus, yung may-ari ng bar, yung foreigner dyan. Panoorin nyo. Okay, ina. Okay. Siege versus Lord Manuel. Kailangan po magbigay ng insights dito. Wag na guys, wag na. Kasi si Siege isang beses ko pa lang siya nare-review. So wag na. Si Lord Manuel, suki na natin to. Kupal tong MC na to. Pero shoutout kay Lordy. Lordy man. Shoutout. So ayun, hindi na ako magbibigay ng insights. Pedestal Elims pa rin tong battle na to. Pangalawang battle na re-reviewin natin sa Pedestal 5 tournament. At nauna na natin yung Dave Dender vs Blizzard. Uploaded na yon. At kanina ko lang actually pinanood yun at ni-review. Ito yung pangalawa. Okay, so ang ganda ng battle nila Blizzard at Dave Dikit, sobra. Sa tingin ko, itong battle nila Siege at Lord Manuel magiging dikdikan din. Teknikalan, I think. Pero, game, tignan natin. Manuel, unang banat para. Game. Andito na ang Diyos. Laban sa Roblox motherfucker yung appearance. Kahoni yung muka, pero mararanasan mo, hindi equal. X tong box around ng triangulo, ngayon laro ay mismatch. Taki na mo, M-Site! Ang pangit ng hinarang mo sa throne, parang si Blizzard. Sino tong putang inan to? M-Site, tanda ba to madisgrasya? Taga saan tong putang inan to? Davao? Shit! Sa wakas, tunay na Bisaya! Eh di mag-rapper ka na naman, bay! Di atay pabida! Nagsanay ng tira na panglatay na rima, kaso nakahanay sa pangkatay na ang pakay, kalabay masira! Wala akong awa sa mahina, kaya tong bay, magbababay sa liga! Isa na namang Bisaya, masisira ang pangarap sa Maynila! Sino nag-joke sa'yo? Si 30? Yung Bisayang mukhang okoy? Sunod-sunuran ka sa kilala. Ano ka? Convoy? Nauto ka din ni M-Site na kaya mo to? It's a no boy. Habang buhay na walang silbi ang linya mo, parang pangit na tomboy. Gago. It's a no boy. Habang buhay na walang silbi Uy, ang ang linya linya mo, mo. parang pangit na tomboy. Gago. Bubulihin ko lang tong bata ko hindi maawat. Hindi kita papahingin parang pag-judge ako ni Blackjack. Malugod mong tanggapin, malagyan mo na tinahak. Madilim ang iyong sasapitin parang bulag na nasa brown out. Porque Bisaya, akala mo kaya lahat marok. Malakas ng loob mo kasi puno ng bitamina yung puno ng saging at manok niyong kinakantot. Gago. Puro tapang, walang utak, basta Bisaya, taga-bundok. Hindi ka pa handa sa gera, porque recess nyo sa eskwela, barilan at mga bombang pumuputok. King ina mo bitch, ganito ang mag-dominate, balik ka sa bottom stage. Wala kang possibility manalo kahit itanong kay Dr. Strange.
tanggapin ang todong hate kasi ikaw ay bobot pick. Lilikod ka lang sa harap ng rap god, career mo'y Dr. Dre. Umaasa kang manalo sa akin, malabo, no debate. Tingin niyo pag natalo niya ako dito, pang flip top siya. Ulul, kahit mag-concentrate, di ka makakapasok. Parang puki ng madre. Tapos may boy best friend. Plano ka sa turna, magkaroon pumera at saka mag-ascend. Para hindi maging tunog motos tong bobong liga ni M-Site, kaya lang ako ay nag-accept. Wala kang sa paanyaya lang na premyo nakatutok, wala akong pake sa titulo na nakasit. At dahil pagdating sa pera, tugma sa Lord, pag-usapan ay bread. Time! Yo! Okay. Tanginang hirap bigyan ng hatol yung round 2 ni Lordy. Pakinggan muna natin siguro yung round 2 ni Siege. Sa tingin nyo. Wala naman kayong magagawa kung pinakinggan ko muna yung round 2 ni Siege, no? Pakinggan muna natin yun, ha? Kasi, hindi ko alam kung ano yung naging approach ni Lordy doon. Kung more on comedy ba or technical, eh. Kasi pinagsasabay niya, eh. 'Di ba? Magte-technical dito, bigla magpapatawa. Magte-technical yung setup, tapos yung pinaka-punchline patawa. Wag ganoon eh. Tulad nung habang buhay ng walang kwenta yung linya mo, parang pangit na tomboy, parang gago lang eh, no? Okay. Siguro pakinggan muna natin talaga. Sa tingin ko, kailangan muna natin pakinggan yung Siege bago natin bigyan ng hatol itong round 1. I think much better 'yan. Okay, game, Siege. Yo! Ito ay Siege laban sa Flip Top MC. Di na tipikal. Galing sa taas pa si Manuel. Dapat lirikal. Pero kung nandito ka pa rin para sa bihang espesyal, wag mong sabihin di tayo magkalibel kung sabay lang na tumungtong ng pedestal. Ano ngayon kung galing kang FT? Weak pa Ano yun, no? Ganda ng punto niya doon, no? Ngayon lang pumatong sa pedestal, which is totoo. First time ni Lord Manuel. I think kung tutusin nga, pangalawang battle pa lang ni Lord dito sa sa Motus eh. 'Di ba? Tas agad pedestal. Tas si Siege naman pangalawang battle ata o pangatlong battle na ata niya to. Tas first time din niya sa pedestal. So, ang ganda rin ng punto na 'yan. Pa rin para sa bihang espesyal. Huwag mong sabihin di tayo magkalibel kung sabay lang na tumungtong ng pedestal. Ano ngayon kung galing kang FT? Weak pa iyong verses. Now you'll get served by this newbie. Parang may OJT sa business. Ang kaso buwakaw na rookie tong CJ. Apelyedo ko'y Perez. Direkta lahat ng baon ko ngayon, oh my lord. Tatanda mong tapatan if you're that dude. Lahat ng shots nakasentro kay Manuel. Parang muscle man sa post-up move. Pero dapat ulit. Oh my lord. Tatanda mong tapatan if you're that dude. Lahat ng shots nakasentro kay Manuel. Parang muscle man sa post-up move. Pero dapat di daw ako okay. Sorry. Medyo na slow ako doon. So, muscle man, post-up move. So, si Vic Manuel pala yun. Si Vic Manuel. PBA. So, medyo na slow ako doon. Okay. Gets. Apelyedo ko'y Perez. Direkta lahat ng baon ko ngayon, oh my lord. Tatanda mong tapatan if you're that dude. Lahat ng shots nakasentro kay Manuel. Parang muscle man sa post-up move. Pero dapat di daw ako makampante kasi malakas daw tumangupal. Sino ba affected? Sobrang bait mo pa naman after battle, character mo tol defective. Pag alam mong di mo kayang madarag, rekta kang i-exit. Ayos din pagiging kupal mo no? Selective. Kaya anong kakantutin? Anong sasapakin? Anong kupal? Bibigyan kita ng insight. Kung wala kang panukli, pag binili kulit mo, dahan-dahan sa pangdidisbay. Kung ayaw makatanggap ng left, right, pagdating sa fist fight, kaya di ka pwedeng magkupal kung support ka pa in real life. Ito na yung sinasabi ni Arik na may character sa battle na I beg to disagree. Okay lang may character, but fuck it, this is not a game. Anong silbi ng character sa battle kung mga linya mo pang grade 4? Lyricismo, wala kang ambag sa amin, puta pete ka na fame whore. Tipong wala nang last technical, supper. no? Cause Lord, you bring nothing to the table, yeah! Biruin mo yun, nasa flip top ka na pero 0-4 ang record. Zoning, imbis na chance ang magpakilala, tindihan ng kilo. Flip top 0-4 ang record.
Diba panalo siya kay Mirage? Hindi siya 0-4 ah. Hindi siya 0-4. Panalo siya sa Mirage eh. Kay Mirage yung 1 minutes. Diba? Bring nothing to the table, yeah! Biruin mo yun, nasa flip top ka na pero 0-4 ang record. Zoning, imbis na chance ang magpakilala, tindihan ng kilos, mas natandaan pa ng mga tao yung tension ni Philos. Kaya mga horado, alam ko sabi kayong pagbanggain to mga flip top MC, pero yo, better wake up, get your judging right, huwag mabulag sa pang weak rap. Take your time dito, quick stop. Panoorin nyo tong breakdown, parang galing pa ng break up. Hanggang tumahimik na tong L, parang lunin nung na-set up. Bibigyan ko pa ng bitch lap. Hapo Eurosleep, parang naka-headlock. Ibaba magkita dito hanggang mahiya ka na bumalik ng flip top. Kaya Ayos si Rhyme Scheme. Rhyme Schemes, ayos Hindi yun. pakilala, wala akong pangalan. Ito sa'yo to kung mahinang klase na nagawa kang panguhusan. Kung marunong ka ng self-defense pero nadali ka sa kulam. Kaya kahit bagito pa to sa laro, kayang-kaya pa rin lumaban. Kahit sabihing sinilang ako kahapon, papatayin kita kinabukasan. Yes! Ulit. Kaya kahit bagito pa to sa laro, kayang-kaya pa rin lumaban. Kahit sabihing sinilang ako kahapon, papatayin kita kinabukasan. Yes! Dayo, pero Technical. di mo kay Manuel, hindi to exhibition. Makukontrol mo lang tong taga Mindanao, Manuel, kung apelyedo mo ay Quezon. Ooh. Para sa'yo to lahat. I can do this all day. Ang bitch, di ako pumunta ng motos para lang mag-wordplay. You better keep up, Lord. Yeah! Okay na lumaban, tol. Woo! Fuck. Ito yung magandang, tapatan, men. Puta. Ganda nung technicals ni Siege, yung pagkakaroon niya ng mga lyricism. Fuck. Gusto ko yun. Tas konting sundot lang na mga jokes, 'di ba? Konting sundot lang pero ganda nun. Mahirap yung round 1 kasi magkaiba ng naging approach. Si Lord Manuel, yun nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, si Pin nagsasabay niya yung comedy tsaka technical eh. Kasi nagsiset up siya ng technical tas magpa-punchline ng comedy. Yan, ganun yung structure. Pero kaya rin na gano'n rin eh. Sa second half nagkaroon din ng more on technicals yung naging atake ni Lord doon, yung about dun sa wala kang chance manalo sa akin. Ano yun? Yung kay yung Doctor Strange, parang ganon. So actually ito, to be honest, medyo nahihirapan ako bigyan ng comparison yung round 1. Pwede natin kasing either way siya, depende sa magja-judge, depende sa take ng kung paano nila na take tong battle na to, round 1. Pwede nating ibigay kay Lord Manuel kasi yun nga, sa estilo pinagsabay niya yung dalawa, technicals plus lyricismo plus jokes, 'di ba? Tatlo pa nga 'di ba? Pinagsasabay-sabay niya 'yon. Nagse-set up si Manuel ng technical, magpa-punchline ng comedy, tapos may isang 4-bar set naman na more on technicals, more on lyricists, 'di ba? Ganun yung structure ng sulat ni Manuel. Kay Siege naman, nag-focus siya sa estilo niya na technicals at lyricists, 'di ba? Ang ganda nung atake niya, medyo slow start lang, pero nung nakuha niya yung pinaka momentum ng performance niya, hindi na niya pinakawalan yon. Tapos biglang sumusundot din siya ng mga comedy at isang magandang magandang ang tawag doon, magandang atake rin, magandang approach din, lalo na Lord Manuel yung kalaban. So gaya ng kung napanood niyo yung review ko kay Blizzard tsaka kay Dave Denver, gaya ng komento ko sa round 1 ni Blizzard na sabi ko doon is okay naman yung round 1 ni Blizzard, pero I think hindi siya enough para masugatan ng isang Dave eh. Kasi si Dave, alam naman natin na may hawak na, alam mo yun, high stakes eh, diba? May titulo. So sa tingin ko, yung mga ganong atake ni Blizzard, hindi siya ganun ka bibigat at hindi siya ganun ka epektibo.
'Di ba? Hindi siya sumusugat, hindi siya tumatagos. I mean, effective siya pero hindi siya sumusugat or hindi siya tumatagos. So yun yung komento ko sa round 1 ni Blizzard dun sa review ko na yun. So bakit ko binring up dito? Kasi ganun at ganun din yung sasabihin ko dito. Yung round 1 ni Siege, sa tingin ko, ano lang, may konting revision lang, no? Yung round 1 ni Siege, sa tingin ko, enough naman yon para masugatan at tumama ng direct kay Manuel. 'Di ba? Ulitin ko yung round 1 ni Blizzard kay Dave, sa tingin ko hindi siya enough para masugatan ng isang Dave. Pero itong kay Siege, I think enough naman siya para lumebel or pumantay sa naging round 1 ni Lordy. So round 1, itatabla ko muna 'yon sa 8 points. I can't totally decide kasi sa tingin ko pumantay yung performance ni Siege, napantayan niya yung performance ni Lordy. So, ayun, parehas naging effective, especially yung pangungupal ni Lord Manuel, naging effective siya dito sa audience or sa crowd ng Motus, at sa akin din, nagustuhan ko din yon kung paano niya nilatag yon, kung paano niya sinulat, kung paano niya pinang-atake kay Siege. Si Siege naman, nagustuhan ko rin yung structure ng sulat niya para kay Lord Manuel. Naging effective din for me. So, magkaibang estilo, pero sa tingin ko, deserve nila na itabla muna sa round 1. Naintindihan nyo? Sana naintindihan nyo. Pero 8 points sa round 1. Round 2. Hoy, tanga! Kala mo talaga sarili niya yung estilo? Mhm. Galing naman sa amin yung mga panargo. Ganyan ma-inspira yung Bisaya sa Tagalog. Tapos lalaitin ako niyan, di yan makakatagos. Di tugma yung pinapakita mo, Bisaya! Parang rubber shoes sa nakamaong. Bisaya! Anong nakaka-proud sa Bisaya na rapper na yung estilo sa battle na gawan na kawin? Obvious naman sa pagsalin. Gun bars, taglish, pati rhyme schemes, gestures, pati tactic, nagawa pang talakayin. Gusto maging Bisayang Diyos. Maging kilalang kwadrado, yun ang angaring. Bistado't alanganin, kalaboso ka na s***in. Gusto maging Bisayang Diyos. Bisayang. Maging kilalang kwadrado, yun ang angaring. Shoutouts ni kay Judge. Bistado't alanganin, kalaboso ka na sa akin. Kaya, para may tago yung pandarambong. Puro kopyang gawain. Tapos pang pedestal ka na? Ha? Gago ka! Porque pag-motos na din yung tunog. Uuwi kang nakaluhod. Titesting ka ba talaga sa taong matagal ng subok? Mhm. Madara mabugbog, papakita ko kaibahan ng tiga-syudad sa tiga-bundok na hindi ka pa pang pedestal porque lagi kang umaakyat ng bundok. Tapos uutusan mo pa yung nakaramong kalaban na mag-burst ka. Grabe sa paugong, hindi ka pwede mag-utos. Ginawa kayong mga Bisaya para maging habang buhay na katulong. Gogo. Hindi ko igagalang lahi nyo! Lahat ng ginagawa nyo kalait-lait. Kayo ang dahilan kung bakit madaming catcaller na construction worker sa market. Ano daw? Lahat ng ginagawa nyo kalait-lait. Kayo ang dahilan kung bakit madaming catcaller na construction worker sa market. Gago. Kaya anong siege? Baka shit. Representante ka ng Minda, gagawa ka pa, bitch. Parang purulan din na iya. Kaya anong siege? What you mean? Di ka pambira. Itong bumablock sa aking patabugin. Parang crinimate na niga. May tattoo ka pang triangulo sa kamay? Di mo yan deserve, boy. Di ka pwede mag-ilo-illuminati. Tangina sa Davao, sinasamba nyo si Kibuloy. Ito naman eh. May tattoo ka ng grupo ko pero di ka antas. Dahil pag sinabing triangulo, laging nasa taas. At kahit maging restaker ang ganap mong palabas, di mo malalaglag tong triangulo kahit pa maglaslas. Ito yung patunay. Okay. May gusto akong sabihin sa round 1 ni Lordy. Okay. Di ko alam kung pinag-isipan ko lang kung sasabihin ko na siya ngayon or after ng sige, after na lang ni Siege. Round 2 ni Siege, pakinggan natin. Maglaslas. Ito yung patunay na hindi lahat ng flip-top MC magaling.
Tinitira Ay, pagiging ito. Bisaya. Tol, mga tira mo alanganin. Ikaw yung taga-syudad. Pero pustahan, pag pumunta na ka na ng airport, mas ignorante ka pa sa akin. Bobo. Ito yung tipo ng MC na desperado. Nak ng puta, oo. Ito yung tipong gagawin lahat kahit di na pang rap, makakuha lang ng boto. Nung nakaraan, pinagtripan mo si Kenji, di ba nakakaloko? Nananahimik yung robot, binato mo ng pamoso. Hindi mo ba alam cyborg yun? Kaya hindi ako believe sa mga dirty tactics mo. Kung malupit ka talaga, si Direk Bergie ihagis mo. Pero bakit Gago. nga ba ganon? This insecure little bitch had never really grown. Para magka-bars, ginamit pa si Kenji. Damn, stupid, you were wrong. Nangailangan ka ng kin, cause you can't do it on your own, ano? Uy, sulat mo naman i-improve mo, Dudong. Pag puro pamimisikal, hindi nakakatulong. Parang pagdadrive, dapat tansyado ang pagsulong. Kasi kung puro ka lang bangga, hindi ka pa marunong. Paano? Bukod sa wak na sulat, sobrang weird pa, delivery nitong bobo. Isisigaw niya lang ang punchline, sabay gaganto yan sa dulo. Abnormal ka ba? Ano ka ba, Lord? Show some swag, mag-rap ka ng maigi. At kung talagang maawain ng Lord, maawa ka sa iyong sarili. Nilalahit mo pagiging Bisaya? Nag-iisip ka ba? At least nakakapag-adjust kahit sa dialektong confident ka pa. Ikaw, kaya mo bang wag na nga lang Bisaya o Tagalog, ano English conference, tara? Di ba? I mean, mag-ingat sa mga linyang bibitawan, lalo kung impormasyon ay alanganin. Baka masibak ka nitong Bisaya, parang puno ng... Anyway, FRBL, with all due respect, ito ba champion nyo? Talo after talo itong champion na paano ba to? Walang nagawa pagiging champ nung nagtatatalo. Kawawa ka naman, mismong belt mo pa ginawang pamalo sa'yo. Kaya Manuel, paano ka naging split par? Sanay ka nang matalo, di ka na special. Sobrang sanay mo na sa LM, ginawa mo pang initials. Sobrang LM. lakas ng loob Okay. pangalanan mo na pangalanan sarili mo na Lord. Ang weak ng lyrics mo. Grabe trippings no. Kung ikaw yung Lord putya, papakyuhan pa kita sa prayers ko. kaya magtawag ka na ng mga apostol mong tagahiyaw at magbakasakali. Ang kaso ang pagpanaw nitong Lord ay nakasaad na pangyayari. Pinadalhan ka ng siege pero dito ka madadali. Dahil ito yung tipo ng siege Lord na itinakda sa iyo ni Yahweh. Si MZ, sisihin mo kung bakit siege binigay sa'yo na enemy. Tinapat ka sa MC na sa primatic labas nito, killing spree. Walang magagawa kahit mag-perform ng Holy Trinity. Kaya si MZ naman tanungin mo, Lord, ng why have you forsaken me? Kaya ano? Lord, pangalawang ikot pa lang to pero mukhang naaalog ka, ano nakakaluha? Nagbabaga na to sa kada bugadi, maaapula. Kung yung Diyos na buhay sa ikatlong araw dito sa 3 rounds, kaya maaabok ka. Puking ina. Yun. Klaro, Siege yung round 2. Sa round 1, tangina, mahirap talaga. Hindi mo masasabi talaga eh. Either way siya eh. Pwedeng kay Lord Manuel yun, pwedeng kay Siege yun, pero I want to be fair, tinabla ko muna sa 8 puntos. Moving forward, round 2, eto, yung mga sasabihin ko sa round 2 ni Lord. Umikot eh. I mean, naulit, sorry. Umikot at naulit yung angulo ni Lord Manuel about sa Bisaya. May ganun ng angulo, inatake na ni Lord Manuel si Siege about sa Bisaya sa round 1. Tapos pagdating sa round 2 meron ulit. So nagkaroon ng redundancy yung in terms of angles. Tapos yung pangungupal ni Lord Manuel sa round 2, I think hindi siya naging ganun ka-effective. 'Di ba? Tapos matamlay din kahit konti, slight lang. Hindi siya naging ganun ka-effective. Yung performance itself ni Lord Manuel, hindi siya naging ganun ka-effective dito sa round 2. So medyo medyo bumaba. For me, medyo bumaba. Hindi nakatulong yung pagkakaroon ng redundant angle. Okay? Round 2 ni Siege, pucha, halimaw, men. Actually, do sa round 2 nagkaroon talaga ng gap. Sa round 1 dikit, pero sa round 2 nagkaroon ng gap in terms of writtens, performance, content, structure, styles, kasi gumamit si Siege dito ng comedy. Tapos may mga punto rin, binreakdown din niya si Lord Manuel na ito yung FRBL, ito yung kampiyon nyo, weak yung mga lyrics, diba? Binreakdown niya, and sa tingin ko ito yung mas effective
na Siege compare sa round 1. So, ayun. Nagkaroon ng different approach sa pangalawang ikot. Lumakas yung Siege sa round 2. Si Lord Manuel naman medyo humina. 10-7 in favor of Siege. So, sa round 1, tabla yun sa 8. Nagustuhan ko pa yung presence. Nagustuhan ko pa yung performance ni Lord Manuel. Naging effective yung pangungupal niya. Yung angulo niya naging effective. Pero pagdating kasi sa round 2, naulit. Yung Bisaya, yung pangungupal, hindi na naging ganoon ka-effective for me. Si Siege naman sa round 1, effective kahit papaano. Enough naman yun para pumantay sa naging performance ni Lord Manuel sa round 1. Pero pagdating sa round 2, malaki yung naging agwat or gap ng performance ni Siege sa round 1 at sa round 2. Gets nyo? Mas effective si Siege, mas consistent, mas layered, mas maganda yung performance, yung latag ng mga suntok, ng styles. Siege, 10-7. So, current score, 18-15 in favor of Siege. Round 1 tabla, round 2 Siege. Round 3, pakinggan natin, check natin kung paano to. Game. Magiging ignorante raw ako sa airport. Yung agal niya ay liliyad. Ba't kailangan ng airport ng Diyos? Gago yung Diyos lumilipad. Woo! Ang lupit! Siksik yung mga bara sa protina. Kaya lang may nagre-react sa'yo kasi may mga kamag-anak ng Bisaya sa probinsya. Oh, namimiss ng mga kamag-anak nyo, reunion na kayo. Akala mo malupit ka na! Di ka makakasabay sa akin sa battle. Makipag-agawan ka na lang ng lupa sa kamag-anak mo kasi dun ka lang Title. Tangin ang reunion ng Bisaya, mag-agawan ng lupa. What a great bonding! Para away umuba sa puno bubrocha, tapos pagkainan na gagamitin dahon ng saging. Tangina. Tapos mapa-short o pantalon, titernohan ng rubber shoes. Punyeta na to. Para hindi kayo kumantot ng puno ng saging at mag-rubber shoes palagi, kayo unang dinadaanan ng bagyo. Real talk, motherfucker. Eh kung hindi ka bumatel, di sana dinadamay Bisaya. Mas safe pa yun. Nag-post pa yan ng I represent this city, show some love and support on my DM. Papet yan, tol. Tanginang yan. Hindi ka kilala ng mayor nyo. Parehas kayo ni Castillo. Sa opisina daw walang YouTube. Ang kakapal maging present, mag-represent ng lugar nila kahit wala namang future. Wala ka na ang gila sa battle rap, pati puso mo malalagot. Alam kong hate mo si Lord. Kasi yung mga hiling mo, di sinagot. Tinanong niya mama niya sa trabaho, pauwi ka na? Sagot ng mama niya, mamaya pa. 2 taon na yung chat na yun. Tapos, 2 taon na yung chat na yun. Tapos nareplyan ka lang ng hashtag na mayapa! Nagtiis siya sa provincial rate kasi panay ka daw hinipatugan. Sabi pa yan na, magbubunga din lahat. Ayun, pataba na lang siya sa lupa. Wala na daw siyang kantot, pumapatong na lang daw utang. Latang-lata na mama mo. Tapos sardinas lang inuulam. Ano, masakit ba? Gago, mabait pa ako niyan, bugok. Rest in peace sa yung mom. Kasi nahihiyang ko kanyang puntod. Wala akong awa, plano ko lang mambagot. Nandi ka makatulog hanggang yung pangarap mo makalaban ng flip-top MC. Ang iyong isang malaking bangungot. Andito na ang Diyos! Mapanakit ng gusto! Nagbibigay pag-asa pero kalaki pa ay bagyo. Siege daw ay mananakop pero panis sa punto. Mananakop ka palang Siege. Diyos na ako at ito ang aking mundo. Time. Medyo makalat yung round 3 ni Lord Manuel. May mga stutter siya, may mga pause siya, at nakakawala ng momentum yun. Diba? Kita nyo naman. Round 3 ni Siege, pakinggan muna natin. Dinadamay pa yung mama ko. Adik ka, bro.
Ikaw nga, trinidor ka ng papa mo. Sinadya niyang mamatay ng maaga para daw magamit na angle sa'yo. Ouchie! Kung hindi pa rin direkta yung round 1 at round 2, heto pa na pause. Asintado na pag-shoot, mala sniper mga boss. Izo-zoom in ko yung scope hanggang tumagos para mas direkta na kay Lord yung sign of the cross. Game? Nice. Pansin nyo? Ganda Nung nun. nagkupal, nag-jokes, Bisaya, epektibo si tropa. Daming natuwa, halata sa itsura. Pero nung nag-technical, boom, kasing wak ni Iluwa. Uy. Bakit pag technical line, Putang walang ina. uzanas, yung cheers di ganun ka-loud? Pero nakapag sound check, hey, that's not allowed. Di ka pwede sa big stage kung technicals mo hindi abot ng crowd, gets? Hindi pwedeng full clips ka sa jokes pero sa technical ay empty. Dapat epektibo ka sa pareho at wag lang iisang entry. Higit sa pagiging well-rounded, responsibilidad mo yon bilang MC. Ano ngayon kung mas nauna ka sa scene? So what? Mas baliw ka sa akin? Screw that! Kay palyadong makina ako yung full tank. That means you can never take the lead. Hold up. How the fuck can you get ahead if you suck, douchebag? Tuturuan ko tong triangulo repin kung paano pumatay. Pwede kang magpaandar pero di mo kayang sumabay. Kaya mamatahin ko lang tong triangulo parang mga tattoo ko sa kamay. Kung susubukan mo akong i-outrap, baka ikaw ay maluha. Alam mong pag sumulat na tong bye bro, malahay ko, detalyado tumula. Malayo agwat natin Lord, ako mas madiin pag dumura. Tipong lugi ka na nga sa delivery, ba't nilalamove mo pa? Mas explosive pa to sa torong nakakita ng pula, malabong mauga. Sunod-sunod na shot sa'yo bitch, parang ikaw yung white girl sa sofa. Gusto nyo bilang ng punchline? Judges, ayan nilalamog ko na! Ito throwback. 2022 na nag-champion ka sa FRBL, alam mo master. Mga panahong tingin mo sa ibang liga mahina at waxer. A few years later, kung saan-sang liga nag-crossover, grabe yung handles. Agad pinabayaan na ang flood parang Martin Romualdez. What the fuck? Pack yung motos, pack yung pula, pack yung rap lines. Grabe ka men, addict sa fame. But look at you, yung dating pinapakyuhan mo na you're fucking with them, hipokrito. Kaya dahil dyan, ba't nagawang lumapag sa ibang liga? Nung tuluyang gumaling, limot agad sinong nagbigay ng kanyang reseta. Sa panahon ng taglagas, sa ibang hardin ka na parekta. Nung may nalimas, agad sumibat, asan ang delikadesa? Yung Last Supper, Lord, paano na panindigan kung lumipat ka ng lamesa? Kaya ano? Ako ba yung nabadibag? Mga to, look and see who's in the dark shed. Mala Black Panther to sa round 3 as you can see, I am not dead. Pumunta ng handa, kaya matik adios na etong hambog. Sa battle manlait ang laging tampok. Ang kaso ang tanging nangyari, maging laos. At kahit may kapit, bakit kapos? Kaya itong champion ng FRBL, sa akin lapno sa sobrang lakas ko. Sa sobrang lakas ko, di na makasabay sa akin ang Diyos! What's up? What's up? Speechless, puta, niratrat eh. Niratrat ni Siege. Si Lord Manuel sa round 3, men. Purong technical, no? Gusto ko ulitin yung round 3 ni Siege, men. Gusto ko ulitin. Pucha. Parang nabitin ako doon. Ulitin ko na lang siya off-cam. Ulitin ko na lang tong battle na hindi, yung round 3 lang mismo ni Siege. Panoorin ko ulit. Pero dito, round 3, Matic. Siege yun. Score ako muna. Round 1, tabla. 2 and 3 bibigay ko kay Siege. So, round 1, 2 and 3. So, 8, 10, 8, 10, and 10. So, that's 28 points for Siege. Kay Lord Manuel naman, meron siyang 8, meron siyang 7, tapos meron siyang 7. So, that's 22. Pababa eh. Yung overall na lang, guys. Overall na lang. Round 1 ni Lord Manuel, sa tingin ko, yun yung pinakamalakas. Ayun yung naging basis natin. Kasi yun yung pinakamalinis at yun yung pinaka-effective eh. Pero pagdating sa rounds 2 and 3 kasi, doon nagkaroon ng round 2 lumamya yung performance ni Lord Manuel. Round 3 nagkaroon ng dumi sa performance, 'di ba? Kay Siege naman, dikit yung round 1, possible nga sa kanya pa yon kung ibibigay ng crowd, ng judges sa kanya. Pero sa tingin ko
Sa tingin ko tabla talaga yun. Pero rounds 2 and 3 doon na natin nakita yung paglayo ng performance ni Siege. Si Lord Manuel kasi all 3 rounds siyang may angulo sa Bisaya, no? So may mga talaga hindi siya naging hindi siya nakatulong, sorry. Kasi may redundant yung naging atake niya. So yun, kahit per round mo siya panalo si Siege para sa akin. Kung titignan mo naman siya as a whole, lamang na lamang pa rin si Siege sa creativity, sa lyricismo, sa technicalities, sa structure, sa writtens, lahat So, props kay Lord D, pero sa tingin ko, Siege talaga to. Round 1, tabla, 2 and 3, Siege, and that's 28 to 22, Siege. Battle League. Papiram ng din sa M nakasuporta sa atin. 5-0. Pero yun, boto ng 5-0. Mag-a-advance sa second round. 5-0. Mag-ingay para kay Siege. Shout out. Thank you. Gusto ko shoutout again SGR, may pangaragap. Yeah, shoutout sa Usad Brand and shoutout sa kasama ko kay Miguel sa mga Triangle, Days na Kevin Smith. Yon, Vicente. Round 1, tangina, ang ganda ng pasok ni Lord Manuel. Di ko rin na-expect na ganong Siege yung lalabas. Bali, dikit lang sila nung round 1, lumamang lang ng konti sa Siege. Round 2, Pwede yung ibigay kay Siege. doon na nag-take over para sa Siege. Mas gusto ko yung pagpili niya ng angles, pati yung consistency niya, pati yung paglalatag niya ng mga punchlines. Then, ayun, hanggang round 3, kitang-kita naman rin, obvious naman, kung mapapanood niyo rin sa video. Para sa akin, mas lumamang si Siege sa kahit anong aspeto. Yes. Dun sa battle na yun. Yes, so, yes, round 1, sige, given na, bigay natin ng tabla. Pero tabla. 2 and 3, yun. Pares pa kami ni Vicente, round 1 tabla. Ganon ka lakas din yung round 1 ni Lord Manuel Binigay ko Siege. Props kay Lord Manuel, congrats kay Siege. Abangan si Jabo. Yun, Pax. Abangan si Jabo, gago. Binoto ko si Siege. Tanga na patong yung pyesa niya kumpara kay Lord Manuel. Troy Pax. Although round 1, 2, 3, sa kanya ko talaga binigay. Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa ng mahaba Malinis yun. Congrats kay Siege. Props kay Lord Manuel. Binoto ko si Siege. So yun, judge ko siya ng Overall. Kung unang pasok ng laban ng battle nila, ganda parehas, na kumbaga na papakita nila yung kanya-kanya nilang class. Pero binoto ko si Siege sa kadahilanan na yung style niya mas maraming variety, mas marami siyang nasa-showcase sa arsenal niya na Agree. niya na mas marami siyang kayang gawin. Pero pagdating sa pagiging MC, parehas silang polish, parehas silang kaya nilang dalhin yung sarili nila. Nataon lang na mas maraming napapakitang flavor o napapatikim na flavor si Siege kumpara kay Lord Manuel. Pero entertaining sila parehas sa kanya-kanya nilang personality. Abang puta mo agad siya champion. Happy niya po. Judge ako, binoto ko si Siege. Ayun, pressure material siguro, yung linis ng mga setups niya, tapos yung momentum na deal niya from round 1 to 3. Ano yun, Siege. Shoutout kay Lord Manuel pero ayun ako, yung battle na yun, in-enjoy ko lang sobra. So ako hindi na ako nag-base sa per round nila. Binasi ko na lang sa overall performance ng dalawa. Siguro ang ganda na ng simulan ni Lord Manuel na ganun kalakas yung enerhiya. Then nung bumanat na si Sage, so akala ko yung magiging battle style niya kagaya nung nakaraang battle niya sa Motus. Then grabe, iba yung ataking ginawa niya. Choice of angle, lamang na lamang. Then sobrang solid lang na ine-end niya yung round niya na sobrang gandang ender. Yun yung malaking advantage Unlike dun sa nagiging round ni Lord Manuel na every ender niya parang walang reaction. Flat, Then, yes. Kay kada ender niya sobrang pero props na rin kay Lord Manuel, all 3 rounds para kay Sage. Okay, so that's it. Yung kay Vicente, I think pares kami, di ba? 1 tinabla niya, tapos 2 and 3 Siege na yun. Pero most of the judges naman parang naging ganun yung naging ganun yung tawag dito, tingin
dun sa battle na yun, na yung round 1, sabihin natin pinakadikit nila, pero yung 2 and 3 dun na talaga nag-take over si Siege. Yun lang guys, and ito yung pangalawang battle na na-review natin sa Pedestal Tournament. Next natin, balik siguro tayo sa Langit Lupa if ever dalawa na yung available, pero kung wala pa, titulo 2025, pero titignan ko rin yung 1 up 7. Okay, so tignan natin kung ano yung magiging upload bukas, abangan nyo. Pero yun, kita-kits tayo. Isa lang masabi ko sa inyo guys, marami tayong re-reviewin ngayong Abril na tournaments. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.